talaga sa pagbibilang. Kasi natutunan ko na si Bishop Favorite tonight. Nakakatuwa kasi although matagal na naririnig namin sa iyo yun, pero tinuruan talaga kami ng Panginoon bawat isa sa amin na alam niyo yun, we have to tawag dito, honor, no? Yung ating man of God. So halos lahat ng leaders tayo nandoon. So gagawin po namin dito sa Military. At isa-isa kami kasi napag-usapan talaga namin ito kami mga leaders na yun nga, ano nga kami, na miss, ano kami, na-correct kami pala, na-correct kami doon. Pero ang sarap ng feeling kasi alam niyo yung tayo, yung ang tagal yung nagtinuturo sa amin, tapos parang, hello, ayun lang, parang gano'n. Pero masaya kami tayo, gagawin namin yun ngayong araw. So, sa mga hindi nakakaalam kung paano ito gagawin, ay kami muna po mag-demonstrate sa inyo kung paano ito gagawin ito. Actually po ito, hindi po ito gawa ng tao. Sinasabi po ito ng salita ng Panginoon. No? Kung babasahin niyo po yung Exodus, Leviticus, ayan po yan, nandiyan po yan sa hanggang po sa New Testament, wala pong pinag-iibang Old and New Testament po sa pagbibigay po natin, lalo na po sa lingkod ng ating Panginoon. So, kami po, bilang lingkod po na sa lahat ng Panginoon, gusto namin i-honor ang aming lingkod o yung tatay ng aming pananampalataya na patuloy na ginagamit ng Lord dito sa atin, dito, no? Matagal na natin kasama si Tay John, sobra, no? So, sabi ko nga, Lord, ganun pala yun. Hindi man na, kasi yung isa, papadala lang tayo kay tatay ng kung ano-ano. Hindi natin alam, ganun din pala, yung pala yung way of honoring. So, hindi lang namin alam kung paano, pero nagagawa din natin. Pero, naging mas malinaw sa amin lahat. So, meron pa nga doon, sa totoo lang po, ewan ko lang po sa inyo baka mag-bet kayo or bakit atalases ito, pero hindi po ito bago. Luma na po ito, nakasulat na po talaga. Hindi lang po ito nagagawa ng mga iglesia dahil una sa lahat siguro nahihiya kasi isisipin nila na, ay kasi baka ano lang yan ng pera, gano'n. Hindi po. Kung gusto niyo po magtanim at gusto niyo sampalatayaan po yung itatanim niyo, ibibigay niyo po ito sa lingkod ng Panginoon. Tay, itinatanim ko to sa kasalusugan ko tayo, kapamilin niyo po ni Lord. At gagamitin ng Lord yung lahat ng mga leaders ng Lord, magiging tunay, naliwanag yung mga buhay nila at magpapalain po sila ng Panginoon. At yun po yung seed ko. At ito rin po yung seed ni Mate. Nasa na si Mate? Siya yung magiging leader. Si Marta, tawag si Marta. Ito po yung seed na tinatawag ko. Nagsiseed po tayo sa Man of God ng Panginoon. Sumart, ikaw na. Pastor Mart, ikaw na po. Ako sinabi. Ako lang ang akin. Amen. Yun, ganun po yung pag-isip. Meron pa tayo sila. Ako po tayo sa future na maging successful nakatulong sa pamilya. Next. Sino pang wala? Si Ate Bing. Si... Ano walang pangalan? Pastor. Bishop. God bless the singer, the songwriter.
Magkabigay na? Ito, para sa asawa. Amen! Para sa foreigner na asawa. Foreigner. Asawa din? Asawa. Uy, para sa panyaman boy. Titinan ko lang. sa buhay ko din, sa family ko. And also din yung blessings sa kalusugan yung safety nila sa family. And then greetings na gawin sa I declare na ikaw ang magiging pastor Edgar dito sa Wow, amen. Alam mo, panampalatayanan mo yan. Ay, hati na kami yan. Sama ko rin yung magkasama. Kampi na kami dito. Ilang kilong ano ba to? Opo. Bahay, lupa. Wow, amen. Housing lang. Camilla po ba yan? Amen. God bless the city. Camilla po ba? Ha? Camilla. Housing lang. Oo, ikaw, nasa iyo naman. yun. Ikaw, dali sa peto. Nasa iyo yan. Oh, Oo. Asawa. Camilla kay Camilla. Para doon sa pastor na magpapangasawa. Para po sa salvation ng family ko, sa buong Regalado family, and sa Tamborin Ministry po. And sa Wow, Witness ba? na Ministry po, mo na. Lord, Sa 24. At 2024. God bless the city and the soul. Amen. God bless the city and the soul. Ito mo na mag-aasawa. Ay, ganun. Tumingin ka na mabuti sa akin. Hindi makatingin. Kasal nyo na raw yan agad. Para sa kasal. Sabi, bigat sa ano. Salvation ng family, sa bahay po para ng parents ko, dahil sa babayad naman po kami noon sa mga decision ko po sa buhay na talagang galing sa Panginoon. Nalaman ko po kung talagang saan ako gagamitin na nanawagin ng Lord. God bless the city and the soul. Request ko po sa Panginoon na siya kung sana magbigay po sa akin ng pamasahe na makabili po ako ng ticket Kahit sino sa pero Ben? December 20 para Bus? maka pasya po ba naman yun? ako sa mama ko kasi ang tagal Oh, see? I see. Oo, parang tights mo. Kaya nakikita ko lang ako sa Panginoon na siya po ang mabigay po sa akin ng pinasyan na makapilit po ako nakikita at nabigyan po ang aking asawa sa kanyang pagkatrabaho. Kaya yung aking prayer request na sa Panginoon na siya po ang mabigay sa aking Panginoon. God bless the saints and the soul. Yun. So, alam nyo, yung pagsisid, kahit yung mga anak ko, ginagawa yan hanggang ngayon. No? Yung mga, ay, ano pa pala? Ano to, para tumaba ka na. Sana lang trabaho ko sa Okay, no? Yung pagsisid, palagi
yan, Ay, makasya pa ba ako? masarap makihingi ng ani, hello, pero masarap yung ikaw mismo ang nabibigay ng ani. At hindi ka po pwedeng umani pag wala kang tanim. Mapapagalitan ka. Yung kapitbahay mo, ang mga nangungi ka, pwede mo makahingi na isang papaya? Bibigyan ka naman nun eh. Pero kung mayat maya ang hingi mo, bawa kay Carlo, yung kada dadaong si Carlo sa yung bangka niya, may nakaabang na, pahingi naman pang ulam, di ba? Sa simula, okay lang yun, di ba? Pero pag yung palagi, nakakaimis. Hello? Kahit sabihin anak mo pa yan, kahit sabihin kapatid mo pa yan, no? Kahit sabihin magulang mo pa yan, hello? Dapat talaga may kanya-kanyang tanim, may kanya-kanyang puno, may kanya-kanyang ani. Tapos itong ani na ito, dapat ito, ibinabahagi. May gagawin ng Diyos na malaki. Kanina kaya pala nag-declare ako ng financial breakthrough. Tapos yun din, no? Pareho tayo ng word kay Lord. Hello? Di ba sabi ko, kaya ako napupunta sa ibang simbahan kasi maraming ganito. Narinig niyo yung sinabi ko kanina? Kaya pala sabi ni Lord, huwag ka na pumunta ng ibang simbahan. Doon sa simbahan mo mismo, marami na rin ganito. At naniniwala ako, sabi ko nga, no, maraming mga pagkakataon na sabihin, huwag natin i-bless si Taijon kasi milyonarya naman ang pangasawa niya. Tora naman. Tayo nga, mahirap tayo pa magbibigay. Pero alam nyo, ang ginawa nyo ngayon, upward giving. Anong ibig sabihin ng upward giving? No? May mabuting nangyari sa'yo, magsisid ako. Bawa, meron dito nakagraduate ng college. Kahit magkano, kahit piso. Magsid ka. Naniniwala ako makakagraduate din ako ng college. Nananampalataya ko yung anak ko gagraduate din ng college. Parang sabi ni nanay kanina, para sa pag-aaral ng anak. Kasi wala namang nagtatanim sa bukid na hindi alam kung ano yung buto. Diba? Diba? Ano tinatanim mo? Ewan ko. Basta ako tanim lang ako ng tanim. Bahala na kung ano tumubo. Hello? Mas masarap, okay lang din yun kasi may tutubo naman. Hello? Kaya lang, mas masarap magtanim na alam mo kung ano yung ini-expect mong ani. Diba? Doon sa Korea, doon sa Israel, pag nagtanim sila, ang ini-expect nila malalaking ani. At doon, imposible na lumaki kasi walang tubig. Disyerto. Pero dahil sa pananampalataya ng mga Hudyo, nandun ang pinakamalaking ubas. Nandun yung sili na pansigang, ganyan kahaba. Nakita niyo sa picture ko, di ba? Yung talong, kasi laki ng binti ko. Isa lang, pang buong pamilya. Ganun kalalaki. Kasi bakit? Ganun yung pananampalataya nila. Okay, kung yung bago ka palang nagtatanim, alam nyo, ito, mag-ingat kayo sa mga aasido. Ano yung mga aasido? Bakit yan ang tinanim mo eh? Hindi nga panahon yan eh. Ang nagpapalago ng ani, ang Panginoon. Kahit walang ulan yan, pag sinabi ni Lord na lumago ka, lalago yan. Naniniwala ba kayo? Kahit bigang ng lupa, pag sinabi ng Panginoon, lumago yan, lalago yan. Ang dalangin ko lang, talagang naniniwala ako habang itinatanim nyo itong mga buto na to. No? At sabi nga, ang punla may kasamang sakripisyo. Hello? No? Anong ibig sabihin? Bago itanim yung punla ng palay, ang daming gagawin. Pinababad pa sa panga ng ilang araw. Pagkatapos, ihahagis doon sa tapos pag malalaki na ng konti, tsaka kukunin.
Pagkatapos doon, tsaka paghihiwa-hiwalayin. Pagka napaghiwa-hiwalay, itatanim na. Pagkatapos doon, maraming sakripisyo. Pero pagkatapos naman ng maraming sakripisyo, kaya nga natatandaan ko, nung may mga pananim pa yung aking biyenan, ang palagi sinasabi bago magtanim, "Oh, sino may problema? O ano problema mo? O sige, halika, pray tayo." Dapat kasi bago magtanim, binigay na lahat sa Panginoon ng problema para hindi makasama sa pagtatanim. Dalangin ko lang lahat ng ito, no? Pagpalain ng Panginoon, kahit natutulog kayo. Ano ibig sabihin ng kahit natutulog kayo? Pag tulog kayo, gising ang nasa ibang bansa. Kahit natutulog kayo, uusbong ang dahon, magkakabulaklak, magiging bunga, at aanihin ang buong pamilya nyo, simula sa pinakabata hanggang pinakamatandang miyembro ng pamilya. Tayo lahat ay tumayo. Dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat, kami po ay nakikigala sa oras na ito. Dalangin ko po, pagpalain mo po, Panginoon, ang mga seed na ito. Tunay na magamit ito para sa asusulong ng iyong kaharian dito sa lupa. Pagpalain mo ang God's grace, family of believers. Pagpalain mo, Panginoon, ang Pastor Marte, ang Pastora Floradel, lahat ng mga leaders at staff, Panginoon, ng iglesyang ito. Maging si Mami Helen, kumpletong galing ang nagmumula sa iyo. Ang Mami Tess, maging ang daddy nila, Panginoon. Patuloy, Lord, ikaw ang magpalakas, Panginoon. Maraming pinananampalatayanan ng Venturillo family. At alam ko, kapag dumating ang pagpapalang yon, hindi lang ang Venturillo, kundi maging ang iyong kaharian ay tunay na mapapagpala. Dalangin ko din, Panginoon, ang patuloy na pagbubukas ng durungawan ng langit sa lahat, Panginoon, ang mga itinanim na ito. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga seed na ito at tunay maranasan ng bawat isa ang financial breakthrough na hinihingi. Alam ko po, ito pong pagsisid na ito ay pag-a-attempt ng great things para sa kanilang pamilya. Dalangin ko lang, yung ine-expect nilang great things, Panginoon, ay tunay na mag-manifest ngayong 2023 hanggang 2024 hanggang sa iyong muling pagbabalik. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.